Ipinakilala na ang unang 5 pelikulang pasok sa 2024 Metro Manila Film Festival, kasabang GMA Pictures entry na Green Bones. Pagbibidahan niya ni Dennis Trillo, Sofia Pablo at isang pang surpresang big star. Makichika kay Lars Santiago. Bata ako, buhay. Kasunod ng tagumpay ng pelikulang Firefly na itinanghal na Best Picture sa 2023 Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival 2024, may bagong pelikulang handog ang GMA Pictures sa darating na Kapaskuhan. Yan ang pelikulang Green Bones na isa sa unang 5 official entries sa 2024 MMFF. Sa paglulunsad ng 50th year ng taunang film festival, tinanggap ni GMA Pictures President and GMA Network Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, at GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President, Nessa Valdelion, ang plaque of recognition para sa pelikula. It's from the same makers of Firefly. Same creative team. Pero of course, ito naman ay minentor ito ni Sir Ricky Lee. Kaya may pagka malalim talaga itong pelikulang ito. Feel good. Talagang we want to give another very, very good quality film for this year's Metro Manila Film Festival. Bibida sa Green Bones si Kapuso Drama King Dennis Trillo, Sofia Pablo at isa pang big star. Yes, surprise kung sino yung isa. We will announce it soon. May katandem dyan si Dennis Trillo. One of our big stars. Yes. I-announce natin yan soon. Bukod sa Green Bones, pasok din as official entries ang And the Breadwinner Is na pangungunahan ni Vice Ganda at Eugene Domingo. Himala, isang musikal kung saan bida sina Aisel Santos at Between Escalante. The Kingdom ni Vic Soto at Piolo Pascual at ang Mixed Frequencies Haunted Hospital ni Enrique Hill, Jane De Leon at Rob Gomez. Dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos bilang pagbibigay suporta sa local movie industry. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Tinutukan at panalo sa ratings ang makapigil hiningang pagkamatay ng character na si Paco Palacios sa Widow's War. Ang gumaganap dyan na si Rafael Rosel, overwhelmed sa dami ng papuri at good feedback sa series. Makichika kay Aubrey Carampel. Pagkatapos ng pinag-usapang death scene ng karakter ni Rafael Rosel as Paco Palacios sa kapuso murder mystery drama na Widow's War, simula na ng investigasyon kung sino ang kanyang killer. At this point, everybody is a suspect. Si Rafael naiyak daw sa tuwa nang mabasa ang comments tungkol sa kanyang pagganap at sa GMA Prime series. Sobrang overwhelmed lang talaga kaming lahat sa praise, sa puri, sa pagtanggap ng mga tao, and we're just motivated to do even better. Personally, sa mga reviews sa pagganap ko bilang Paco Palacios, I'm just more thankful and even more grateful than ever. Na-appreciate ng mga tao. Kanya-kanyang haka-haka at teorya na ang netizens ngayon kung sino ang killer. Nangunguna sa poll ng mga posibleng suspect si Galvan, na tiyuhin ni Paco played by Tonton Gutierrez. Isa rin sa mga pinaghihinalaan si Jeric Gonzalez na gumaganap as Francis na kapatid ni Sam played by Bea Alonzo. Naggugulo siya dahil gusto niya protektahan si Sam, yung ate niya, and yung family niya. So siya yung magtatanggol sa lahat ng mga aaway kay Sam and lahat ng threat. Kasi syempre maraming secrets, lalong-lalo na yung kay Doc Orly, yung sa tatay namin. Masaya raw si Jeric na muling nakatrabaho si Bea na una niyang nakasama sa Startup PH. Sobrang professional niya, sobrang galing niya, and personally ako, fanboy pa rin ako. At dahil busy si Jeric sa taping, bihira silang magkita ng girlfriend na si Rabia Mateo. Pero going strong daw ang kanilang relationship. Very understanding si Rabia, and happy siya sa nangyayari sa akin ngayon na kahit araw-araw ako nagta-taping, wala na akong time, ay naiintindihan niya.
Wish daw niya na makapag-crossover din sa Widow's War ang karakter ni Rabia na si Tasha from Royal Blood dahil Abangan nyo dahil meron na magko-crossover na last taping namin may nakasama na kami na artist from Royal Blood. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Tinuldukan na ni Kylie Padilla ang usapin tungkol sa real status ng kanyang love life sa Fast Talk with Boy Abunda. Single or ready to mingle? Taken? Non-showbiz daw ang partner ni Kylie. Happy daw siya dahil naipapakita niya ang kanyang authentic self at mas nababalanse na rin ang kanyang showbiz at non-showbiz life. Pag-amin pa ni Kylie ang partner niya ngayon, ang kasama niya sa Japan trip noong April. Ang kanya raw natutunan sa kanilang relationship. And it taught me to just trust myself more, talaga. And not be too scared to be myself. Patalbugan sa red carpet with a cause. Ganyan ang inaabangang pagsasama-sama ng biggest and brightest stars sa GMA Gala 2024. Todo ng paghahanda, lalo't 4 days na lang bago ang event. Makichika kay Aubrey Carampel. All hands on deck na ang lahat ng organizers and suppliers for the biggest celebrity event of the year. Nadadaluhan ang Kapuso at Sparkle stars who are all preparing to get dressed up to the nines. Sa ginanap na pre-gala dinner, nag-share na ng kanilang unforgettable gala moments ang ilang Sparkle stars. Gaya ni Isabel Ortega na babawi raw this year dahil absent noong nakaraang taon. Nasa Comic Con kami. Sa ibang bansa? Sa ibang bansa kami. Ay, ano ka? First gala was pero pinapanood ko lahat sa live. So, feeling ko may ibubongga mo ngayon. Kasi last year. Si Barbie na one of the best dressed stars last year, looking forward na rin sa mga magaganap sa Sabado. sobrang saya ng gala na yun, in fairness. Kasi di ba, yun yung first time na nakapag-invite tayo ng ABC. Yes. So parang, di ba, ang saya kasi ang dami na nating nandun, hindi ba, ang dami nating sineselebrate. Yung bonding ng mga friends. Mas involved na yung mga artists sa main program. So, yun ang aabangan natin. At syempre, hindi rin daw mawawala ang mga Marites moments. Ito, nakita ko. Kilala mo? Hindi daw sila, pero sabay kumaya. Oh my God! Sino yan? Ang GMA Gala na nagsimula noong 2022 ay naging yearly tradition na ng GMA Network para pagsama-samahin ang lahat ng mga kapuso. Pati na rin ang ilang industry partners sa pangunguna ng Sparkle GMA Artist Center. Isa rin itong fundraising event para sa GMA Kapuso Foundation. It's a time also that GMA wants to give thanks to everyone and acknowledge how important everyone is. Ilang buwan din ang ginagawang preparasyon katuwang ang ilang mahuhusay na creatives mula sa events industry. Ang kilalang floral and events designer na si Gideon Hermosa ang muling naatasang mag-style ng event for 3 years in a row. For this year's theme, we're doing something modern and futuristic. So it's different from last year. Ang nice print photography naman ang kukuha ng photos and videos para i-document ang event. We really make sure that we deploy the right number of people. Hindi po tayo nagtitipid doon because we want to make sure that everything is captured completely and properly. Naghahanda na rin ang venue na Manila Marriott Hotel, pati na ang mga pagkain na isi-serve sa guests and attendees. Siyempre, kaabang-abang din daw ang inihandang program at production numbers mula sa Kapuso performers. We want this event to be very elegant. It's going to be a bit of a surprise, but we want to leave an impression also after the gala. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.